Tama siya sa paglalang ng tao. Pati nga yung pagpatay, sa puso rin ang gagaling yun. At sa yung pangangalo niya, sa puso rin ang gagaling yun. Ano? It is the heart that dictates our actions. Ang puso yan. Yung isip, sa puso rin yun eh. Kaya may taong masama ang isip kasi masama ang puso. Meron tao, it follows eh. Pag masama ang puso mo, masama rin ang isip mo. Pakinggan mo sa isang talata ng Lucas 6. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan. Kita mo, ang mabuting tao kumukuha ng kagalingan sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. Hindi namang masamang tao kumukuha ng kasamaan sa masasamang kayamanang nasa kanya rin puso. Therefore, it is the heart that is the root of all actions that is being done by man. Lahat ng kanyang ginagawa, salita, gawa, pagtingin, ang gagaling yan sa puso, Sister Luz. Yung kilos ng kanyang kamay, galing yan sa puso. Kung biblical ang gusto mo, tinatanong mo kasi biblically speaking, and I want to be real biblical to you. Kasi ganun ang gusto kong mga tanong eh. Gusto nila biblical eh. Kasi merong mga kuminsan scientific mo rin sasagutin, di ba, Sister Luz? Pero pag sinabi ng biblical, ang patunay nga na totoo yung sinasabi ni Kristo, kapatid, ano? Sabi kasi ni Kristo, sa puso nang gagaling ang masamang pag-iisip, mga pangangalon niya, pagpatay, pakikiapid, pagnanakaw, galing sa puso yan eh. Pati pagsaksi sa di katotohanan. Di ba ganon, kapatid na Diyos? Sa puso nang gagaling yan, si tao kahit hindi mo po nakikita ang puso, pag nakita mo na yung ginagawa, nahahayag na sa'yo kung anong klaseng puso mayroon ng tao na yon. Ganun yan, kapatid. Itatanong ko lang po about sa Roma 16:10, yung about sa banal na halik. Ano po ba ang ibig sabihin ng banal na halik? Sabi diyan, salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you. Yan. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Ang binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. So, yung sinasabi diyang banal na halik, hindi yan literal na halik, kapatid. Dapat mong maunawaan agad, hindi literal na halik yan. Paano mangyayari? Yung mga taga-Roma, binabati ng mga iglesia ni Kristo, wala naman sa Roma yung bumabati. Ipinapahatid lang ni Pablo sa sulat, Brother Josel, yung pagbati, di ba? Ulitin natin ang Roma 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Sabi ng Biblia, binabati kayo, magbatian kayo yung mga taga-Roma. Sulat kasi ito ni Pablo sa taga-Roma, Brother Josel eh. Sabi niya sa sulat niya sa taga-Roma, parang ganito. Ipagpalagay mo, Brother Josel, ikaw taga-Roma ka. Opo. Ako'y sumulat sa'yo. Kunyari ako si Pablo, sinulatan kita. Natanggap mo ngayon dyan sa studio. Ang nabasa mo, paano nabasa mo? Magbatian kayo ng banal na halik. Ayan, nabasa mo yan, ano? Kung sino kasama mo dyan, magbabatian kayo ng banal na halik, di ba? Opo. Tapos, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Merong mga hindi mo kasama dyan, galing sa ibang lugar, binabati rin kayo ng banal na halik. Opo. Di ba? Ngayon, paano makakabati yung mga taga-Judea dun sa taga-Roma? Ang kailangan, pagkahaba-haba liig nitong mga tao eh. Pero mo layo ng Roma sa Judea. Kasi yung mga iglesia ni Kristo, nasa Judea yan, kapatid na Josel eh. Opo. Pakinggan nyo sa 1:22 ng Galacia. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. So yung palang mga iglesia ni Kristo bumabati sa taga-Roma, nasa Judea.
Naku po, pagkalayo, no? Kung ilang libong kilometro yun, Brother Joseph, kung ilang daang kilometro, no? Aba, kung beso-beso kahulugan ng banal na halik, binabati nung nasa Hudiya yung mga taga-Roma, may pagkahaba-habang kamay at pagkahaba-habang leeg ang kailangan nila para makapagbatian. Opo. Ang totoo, hindi po yan literal na halik. Yan banal na halik, hindi literal na halik kasi naipapadala sa sulat Brother John. Ayan. Ayan. Diba? Yan po ang ating sagot dyan, kapatid. How about if missing na yung asawa mo, tapos gusto mong mag-asawa ulit? Pwede po ba yun? Pagka halimbawa, hindi mo na alam yung asawa mo, hindi mo na nababalitaan na wala na, missing in action. Anong action yun? Di man lang nagparamdam. Pwede ka namang mag-asawa. Miski naman sa Biblia, pumapayag naman ang Diyos na makapag-asawa ka pagka iniwang ka ng asawa mo. Pakinggan mo sa unang Korinto. Gayunmay kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Kasi halimbawa, yung isang asawa, lalo na yung hindi sumasampalataya, humiwalay. Opo, Ano? opo. Bayaan siyang humiwalay. Para lang yung kagaya nung iniwanan ka ng asawa mo. Oho. Hindi ka naman nakatali pagka ganun Pwede kang mag-asawa nun. Kung halimbawa, iniwanan ka, no? Yan ang sabi ng Biblia. Kaya lang, ang pag-aasawa, siguro, you have to think twice, baka naman lalo kang mapasama. Lalo na kung may mga anak ka, Brother Dunsel, no? Opo. Buti kung mamahalin nyo nung pangalawang asawa mo. May mga conflicts kuminsan of interest na dapat mong isaalang-alang. Pwede namang mag-asawa, kapatid. Kaya lang, ingat lang. Ano po ba ang dapat gawin ng isang tao para makaiwas at makapagpigil sa sarili na di makaganti ng masama ayon sa Biblia? Ang kailangan, para wag kang makaganti ng masama sa masama, ang iganti mo mabuti. Yun ang sinasabi ng aklat ng Roma, kapatid. Sabi ganito, sa 12:21 ng Roma. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Ayun, ang igaganti mo sa masama, yung mabuti. Halimbawa, ayaw kang pakainin, pakainin mo siya. Halimbawa, sinusuntok ka, huwag mo siya suntukin. Ganyan. Ang igaganti mo, mabuti. Paano yung mabuting gagantihin mo? Igaganti mo. Miski na ang tao'y galit sa'yo, ang sabi, kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Sabi niya, kung siya'y mauhaw, painumin mo. Yun ang igaganti mo sa masamang ginagawa. Nung kaaway mo, kapatid. Kaya para wag kang makaganti ng masama sa masama, umisip ka ng mabuting gagawin mo doon sa gumagawa ng masama sa'yo. O kaya kung di mo naman magagawang ganyan, iwasan mo na lang, Kasi sabi sa Biblia, doon sa 5:22 ng unang Tesalonica, ganito nakasulat doon. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Layuan mo na lang, imiwas ka na lang, kapatid. Ayun, para wag kang magkasala, para wag kang makaganti ng masama sa masama. At ang pinakamahalaga dyan, patawarin mo yung gumawa ng masama sa'yo. Yan. Sabi ng Biblia, magpatawad kayo, sabi ng Diyos. Sa 6:14 ng Mateo, binasa na natin kanina, kung ipatawad mo sa mga tao ang kasalanan nila, papatawarin ka rin ng Ama. Magkakaroon ka ng oportunidad. Alam mo, kapatid na Josel, no? Ano po yun? Minsan pagka mayroong gumagawa ng kasalanan sa'yo, parang opportunity mo yun para mapatawad ka ng Diyos Kasi pag pinatawad mo siya, Patatawarin ka. Mauobliga ang Diyos na patawarin ka na niya, di ba? Opo. Yun ang pangako niya kasi, hindi naman sinungaling ang Diyos At hindi naman siya obrang magsinungaling. Sabi niya, pag nagpatawad ka, papatawarin ka rin niya. Di ba? Opo. Yun ang sinasabi sa kasulatan.